Ha? Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin po ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Ayun lang po ang aming munting hiling. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng mga makakarinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid, kaibigan, sa Daniel Kapitulo 3, versikulo 26 hanggang 29. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 26. Si Haring Nabucodonosor ay lumapit sa bunganga ng horno. Sinabi niya, halikayo rito, Sadrak, Misak at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumapit ang tatlo. Itong sinasabi dito sa versikulo 26. Tinawag ni Nabucodonosor ang tatlo. Lumapit ito. Si Misak, Sadrak at Abednego. Tatlong mga lingkod ng Diyos. Ito. 27. Paglabas nila sa pugon, ang mga gobernador, katulong na gobernador at ang mga tagapayo ay lumapit sa kanila. Tiningnan silang mabuti, ngunit wala man lamang makitang bakas na likha ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog kahit bahagya ang kanilang buhok, hindi na ang kanilang kasuotan, ni hindi sila nag-amoy usok. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 27. Di nasunog ang tatlo, di sila nag-amoy usok. Ayan, yan kapangyarihan ang ating Panginoon pag talagang iligtas ka sa mga kamatayan. Ang apoy ay nakakamatay, pero hindi sila nasusunog dahil sila ay tunay na mga lingkod ng Diyos. Hindi nga sila nag-amoy usok. Itong tatlo, Misak, Sadrak at Abednego, hindi sila nasunog. Yan. Marunong ang Diyos magligtas sa mga kanya. Basta ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dyan. 28. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos nina Sadrak, Misak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa
sumamba sa Diyos-Diyosan. Ginusto pa nila Misak, Sadrak, Abednego nga ihagi sa apoy. Hindi nila sinunod ang utos ng hari na sumamba sa Diyos-Diyosan. Di sila sumamba sa Diyos-Diyosan dahil alam nitong tatlo nga ipinagbawal ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan. Ayan. Kaya sila, kahit ihagi sila sa apoy, ginusto pa nilang ihagi sila sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Tunay na mga lingkod ito. Itong tatlo, Misak, Sadrak at Abednego. Tunay na lingkod ng ating Panginoon. Hindi sila natatakot kahit mamatay sila, hindi natatakot. Ito ang tunay na mga lingkod ng Panginoon. Ayan. Hinagi sila sa apoy. Pero hindi sila namamatay. Dahil ang Diyos ay marunong magligtas sa mga Kanya. Ayan ang ibig sabihin. Pag tayo ay totoong nananalig, naniniwala kay Kristo, totoong tumanggap kay Kristo, hindi tayo dapat matakot kahit anong mga mangyayari sa ating buhay. Dahil ang Diyos na ang magligtas sa atin. Kaya ipinagbawal ng Diyos yung pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Itong tatlo, hindi sumamba. Kahit hinagis pa sila sa apoy, hindi sila natatakot. Dahil alam nitong tatlo nga bawal ang magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Itong tatlo, ito tunay na salita ng Diyos ito. Buo itong paniniwala nitong tatlo. Kahit sila hinagi sila, di sila natatakot, di sila namamatay dahil makapangyarihan ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin nito. Last verse 29. Kaya inilalagda ko ang isang utos. Sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos nina Sadrak, Misak at Abednego ay kakatayin. Hindi lamang ito, wawasakin pa ang kanilang tirahan, pagkat walang Diyos-Diyosan na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Walang Diyos-Diyosan makapagliligtas sa tao maliban sa Diyos na buhay. Ating Panginoon, ating pinaglilingkuran, buhay. Kaya nga, sabi, walang Diyos-Diyosan nga makapagliligtas. Kaya nga, ipinagbawal ng Diyos yan. Yung mga Diyos-Diyosan. Nasa utos yan. Nakalagay yan. Nga, huwag kang mag-ano ng mga revolto, larawan o mga imahen. Yan ang mga Diyos-Diyosan. Nga, ayaw ng Diyos. Kaya nga, itong tatlo, tunay na mga nakakilala sa Diyos. Tunay nga mga nananalig sa Diyos. Namatay ba ito? Hindi. Dahil pinaglilingkuran nila ang Diyos na buhay. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Itong tatlo, ito ang nagpapatunay na di sila namamatay. Kahit sa napakainit na apoy, di sila namamatay. Dahil ang Diyos marunong magligtas. Basta ikaw ay totoong nananalig, totoong tumanggap kay Kristo. Di ka di ka mapapahamak. Dahil ang Diyos ay alam ng Diyos nga kamatayan ang
mangyayari sa iyo pag hindi kanya iligtas. Kaya nga, itong tatlo, dahil itong tatlo ay totoo nga mga lingkod ng Diyos, totoo nga nananalig kay Kristo, totoo nga tumanggap kay Kristo, sila ay iniligtas sa kamatayan. Yan mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Diyos. Ayaw ng Diyos nga may iba kang sasambahin. Huwag ka sumamba sa mga Diyos-Diyosan, mga revolto, mga imahin, mga larawan o ano pa mga ano dyan. Huwag mong sambahin dahil ang Diyos ay magagalit. Itong tatlo, ito testimony ito ng tatlo, Meshach, Shadrach at Abednego. Ito ang mga tunay na nakakilala sa Kristo, tunay na mga tumanggap kay Kristo. Hindi sila hindi sila namamatay. Yan mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Ang kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Dahil nandito pa tayo, bungay pa tayo. Dahil ang kaligtasan na ngayong bungay pa tayo, hindi kapag patay na. Ano ang gagawin natin? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, anong gagawin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Yan. Pagkatapos magpabautismo, anong gagawin? Sundin natin ang mga utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil. Dahil magka-problema talaga tayo pag ang utos ng Diyos ay burahin natin, itakwil natin. Magka-problema sa oras ng pag-upo. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos nga ang sabi, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Yan ang sinasabi ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ayan ang ginawa ng Diyos na palatandaan. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos. Ibig bang sabihin na pagod ang Diyos? Kaya nagpahinga siya? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Tayo ng kanyang mga nilalang, mga anak niya, dapat tayo sumunod sa kanya. Dahil siya ang gumawa ng langit, lupa, dagat, lahat. Pati tayo ginawa ng Diyos. Anong sinabi? Nagpahinga siya sa ikapitong araw. Anong ibig sabihin na? Magsambata sa Kanya. Sambahin natin ang Diyos sa ikapitong araw, Sabat. Yan. Yan ang sinasabi ng Diyos na kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ayan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Kaya, pag tayo ay sumunod sa Kanya, nangako ang Diyos na makapasok tayo sa Kanyang kapahingahan. Ayan. Pag hindi tayo sumunod, magka-problema talaga tayo. Dahil yan ang Sabat. Ayan ang sagradong araw. Sagradong araw, banal na araw yan. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Dahil bagong langit, bagong lupa na. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to. Makikita natin ang Diyos nating sinasamba. Isaias, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Ayan. Mababasa natin ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa rin natin yung araw ng pamamahinga sa versikulo 23.
Araw ng pamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pag King James ang Biblia mo, mababasa mo ang Sabat. Yan, mababasa mo. Pero pag NIV ang Biblia mo, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Ayan. Mababasa mo. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Pero hindi makapagsamba roon, mga kapatid kaibigan, ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba roon. Pero mga pangalan hindi nakasulat, hindi makapunta roon, hindi makapagsamba roon. Dahil iba ang destination ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. O yun ang impyerno. Yun ang pupuntahan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo. Pag hindi ka tumanggap kay Kristo, ngayong buhay ka pa, tiyak wala pangalan mo sa aklat ng buhay. Dahil hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo. Pero ngayon, kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag narinig niyo itong mensahe na to, kayo ay naniniwala at nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iniingatan ng Diyos yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Kahit mamatay man tayo, wala tayong dapat ikatakot. Bakit? Bubuhayin tayo muli ng Diyos. Isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Yan ang pangako ng Diyos. Paniwalaan natin yan. Napaka-importante ang kaligtasan, mga kapatid kaibigan. Dahil, pag hindi ka ligtas, ngayong buhay ka pa, pag namatay ka, anong hintayin mo? Hatol na lang. Hindi ka na pwede tumanggap kay Kristo pag namatay ka. Hindi ka pwede suluwiningan pag namatay ka na. Bakit? Wala ka ng alam at wala ka ng pag-asa. Ayan. Yan ang katotohanan, mga kapatid kaibigan. Pinapaiwas tayo ng Diyos sa mga larawan, mga rebulto, mga imahen, para hindi tayo mapahamak. Yan mga kapatid kaibigan, huwag lang kayong magalit. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Itong salita ng Diyos, ito ang magdala sa atin doon sa kanyang kaharian. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya mga kapatid kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe na lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Yun lang po, maraming salamat. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.